Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 9 hanggang 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay higit na dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na siya'y nagpatotoo tungkol sa kanyang anak. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Ang Ama nagpatotoo tungkol sa anak. Sino ang anak? Si Hesukristo. Ang patotoo ng tao, higit ang patotoo ng Diyos. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 9. Paniwalaan natin ang patotoo ng Diyos, nga si Hesukristo ay anak ng Diyos. Ito, si Hesukristo, ay Diyos nga nagkataong tao. Ito ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ito ang ating tagapagligtas. Ayan. Ang Ama nagpatotoo, nga si Hesukristo ay sinugo ng Ama para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kaligtasan. Ayan. Paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. Si Hesukristo ang tagapagligtas, wala ng iba. Gawa 4:12. Ayan, mga kapatid kaibigan. Yes, ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Pag hindi sumasampalataya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Paniwalaan natin, sampalatayanan natin ang Diyos nga nagpatotoo. Ang Ama ang nagpatotoo, nga si Hesukristo ang kanyang anak. Ayan. Yan mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ipinakilala ng Ama ang kanyang anak para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para tayo magkaroon ng kaligtasan, para pangalan natin ay makasulat sa aklat ng buhay. Yan kapatid kaibigan, ang Diyos ang nagmamahal sa atin.
Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Dahil alam ng Diyos, pag ang tao ay mapahamak, ay wala ng pag-asa. Kaya ngayon, buhay pa tayo, paniwalaan natin ito. Dahil ang Diyos ang nagpatotoo nito. Nga si Kristo, ang kanyang anak. Si Kristo ang tagapagligtas. Ang Ama ang nagpatotoo ito. Nga tayo ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo magkaroon ng kaligtasan. Napaka-importante ang kaligtasan. Ito ang pinaka sa tao, na ang tao ay nakakatiyak sa kanyang kaligtasan. Dahil pag hindi ka nakakatiyak sa iyong kaligtasan, abutin ka ng iyong kamatayan, wala ka na talagang pag-asa. Dahil ang kaligtasan napaka-importante. Dahil itong kaligtasan, ito ang maghatid sa atin doon sa kaharian ng langit. Pag tayo ay ligtas, makapunta tayo doon sa langit. Pag tayo ay ligtas. Pero pag hindi tayo ligtas, hindi tayo makapunta ron. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Si Jesucristo ang tagapagligtas. Kaya nga, paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan. Huwag natin sayangin ito. Dahil napaka-importante ang kaligtasan. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay nga hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Napakahirap. Ang sasapitin ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi tumanggap kay Kristo, napakahirap ang sasapitin nun dahil mapunta siya sa pangalawang kamatayan. Mahirap doon sa pangalawang kamatayan. Wala ka na talagang pag-asa. Ayan ang paghiwalay sa Diyos. Nahiwalay na talaga sa Diyos pag mapunta sa lawa na apoy. Wala na talagang pag-asa yun. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan natin ay makasulat sa aklat ng buhay. Yan kapatid, kaibigan. Napaka-importante ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay libre. Si Jesucristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Walang bayad ito. Kaya huwag natin sayangin ito, mga pagkakataong ito. Nga nandito pa tayo, nakakarinig pa tayo, nakakikita pa tayo, nakakaalam pa tayo sa salita ng Diyos. Kaya paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan. Dahil napakahalaga ang kaligtasan. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, itong kaligtasan na tayo ay ligtas. Dahil itong mga kayamanan dito sa mundo, iiwanan natin ito. Kahit piso, wala tayong madadala. Pero ang kaligtasan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Kasama natin ang Diyos. Kayamanan doon sa langit marami. Nangako ang Diyos na pag kayamanan ang gusto mo, doon sa langit maraming kayamanan. Kasama natin ang Diyos. Tayo, may buhay na walang hanggan, hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Napakaganda. Wala na tayong kamatayan, wala na tayong problema. Hindi na tayo mag-iisip anong ibibili natin ng bigas, anong ibabayad ng ating mga utang. Wala, hindi na tayo nag-iisip nan dahil ang Diyos kasama natin. Maraming kayamanan doon, hindi mauubos. Pangako ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na to dahil ang kaligtasan napaka-importante. Binayaran ni Kristo kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Wala siyang kasalanan, siya ay Diyos, pero mahal niya ang tao.
Binayaran ng Diyos ang ating kasalanan. Si Kristo ang nagbayad sa krus sa Kalbaryo. Namatay si Kristo dahil sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Binayaran niya sa kanyang buhay. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Tuloy natin to. Versikulo 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang buhay na walang hanggan na kay Kristo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Mga kapatid, kaibigan, ang Ama nagpatotoo nga na kay Kristo ang kaligtasan. Buhay na walang hanggan na kay Kristo. Kaya paniwalaan natin ito. Kasi Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid, kaibigan. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Pag ang isang tao ay nananalig at tumanggap kay Kristo, siya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan niya ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid, kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang mga tao nga hindi nakikinig, hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, wala ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan. Yan ang katotohanan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Walang ibang pangalan nga makapagliligtas. Huwag tayo tumawag ng ibang pangalan. Pagkaligtasan ang ating hanap, tumawag tayo kay Kristo. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Ayun ang ipinakilala ko sa buong mundo. Nga si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Gawa 4:12. Hindi tayo maliligtas sa ibang pangalan. Huwag tayo tumawag ng ibang pangalan. Kay Kristo lamang ang ating sampalatayanan. At manalig tayo kay Kristo. At tanggapin natin si Kristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Ama ang nagpatotoo nito. Nga si Kristo ay Diyos. Nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay matutupad at mangyayari. Ang sabi ng Diyos, babalik siya. Hinihintay natin ang kanyang pagparito. Hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Pag bumalik ang ating Panginoon, makakasama na natin siya. Makikita natin siya. Makakasama natin siya. Kaya, mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ihanda natin ang ating sarili. Ngayon, oras na ito, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Kung tinanggap na ba natin si Kristo? Pag hindi pa, tanggapin natin si Kristo ngayong oras na ito. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pagbawian tayo ng ating hiram na buhay, tayo ay nakakatiyak ng ating kaligtasan. Dahil babalikan ng ating Panginoon ang mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Bubuhayin niya muli. Pangako ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag natin sayangin ang pagkakataong ito. Nga naririnig natin na itong mensahe ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Last verse 12. Itong sinasabi rito. Ang kinaroroonan ng anak ay
kinaroroonan ng buhay, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos, walang buhay. Pero ang kinaroroonan ng anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, yung lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan. Kaya, mga kapatid kaibigan, huwag natin itong baliwalain. Paniwalaan natin ito. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Yan ang katiyakan. Dahil napakahirap talaga mga kapatid kaibigan kung mapunta sa dagat-dagatang apoy, yung naglalagablab na apoy, napakahirap, napakainit doon na lugar na yun. Pasok ka lang ng sigarilyo konti, aaray-aray ka. Ano na kaya yung dagat-dagatang apoy? Yun ang impyerno. Napakahirap doon. Napakainit doon. Kaya huwag tayo doon mga kapatid kaibigan. Paniwalaan natin itong mensahe na to. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, anong gagawin natin? Magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo, napakahalaga. Dahil paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang katiyakan ng kaligtasan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Dahil pag nandyan ka sa laman, mamamatay ka. Dahil ang laman ay makasalanan. Pag nandyan ka sa laman, kaya mamuhay tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Para tayo ay hindi na tayo makatikim ng kamatayan. Kaya sinasabi, nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. Nga mga bautismado, mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, tiyak ang kaligtasan. Yan. Pagkatapos mo na bautismohan, anong gagawin mo? Ang sabi ng Diyos sa Juan 14, versikulo 15. Kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ipasunod ng Diyos ang kanyang mga utos. Hindi niya sinabing, binura ko na ang aking mga utos. Ipatupad, ipasunod ang kanyang mga utos. Pagmahal natin ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang may sabi nito. Pagmahal natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3, versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Ayan. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Nga
kilala natin ang Diyos. Kilala tayo ng Diyos, kilala natin ang Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Nga kilala natin siya. Ang ikapitong araw ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Nung natapos niya paggawa itong mundo na ito, langit, lupa, lahat ng nandirito sa mundong ito, pati tayo, nilikha ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, nilikha niya ito. Pagkatapos niyang nilikha itong, nandito sa daigdig na ito, ano ang sinabi ng Diyos? Nagpahinga siya sa ikapitong araw. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Nagpahinga ang Diyos dahil para tayong kanyang mga nilalang, tayong mga hinirang, tayong mga anak ng Diyos, sumunod sa Kanya. Nga, magpahinga din tulad ng Diyos para tayo makapasok sa Kanyang kapahingahan. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat, ikapitong araw. Yung tinatawag dito na Sabado. Ayan ang araw na itinuro ng Diyos. Siya ang nagsabi nito. Nga itong Sabat ay ito ay palatandaan ng Diyos. Nga tayo'y nakakilala sa Kanya. Ang Sabat, ikapitong araw, palatandaan ng Diyos yan. Basahin ang Biblia. Tinuturuan tayo ng Diyos para hindi tayo maligaw. Doon sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Bagong langit na, wala na to. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to. Pero ang sambaron, sa bagong langit, bagong lupa, Sabat. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka, pag Biblia mo, ang nakasulat, araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak kong Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapagsamba ron. Dahil ang mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay, ayun lang ang makapunta ron. Ayun lang ang makapagsamba ron. Pero pangalan mo, hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapasok ron. Hindi ka makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ayun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Doon ilalagay ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayon. Dahil ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi kapag patay na. Ang Diyos ang may sabi nito. Dahil ang sabi ng Diyos, Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Kahit dasalan ka, sana iiwan, araw at gabi, wala ka ng pag-asa. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Tiyakin natin, siguraduhin natin, nga tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Para pangalan natin ay makasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Bukas pa ang biyaya ng Diyos. Pero pag nagsara ang biyaya ng Diyos, wala nang mensahe nga maririnig dito. Wala na. Pag naisara na, mahirap, kapatid, kaibigan. Ngayon, bukas pa ang biyaya ng Diyos. Hinihintay ka
ng Diyos, mga kapatid, kaibigan, na ikaw ay lumapit sa Kanya, na ikaw ay tumanggap sa Kanya, para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para pangalan mo ay isusulat sa aklat ng buhay. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Hesukristo lamang. Gawa 4:12. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay nitong minsay na ito at lahat ng tagapakinig. Panginoon, buksan mo ang kanilang puso at isip na ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming tagapagligtas. Amen.